di nakatulog na kami. Ngayon, nagising ako bigla. Kasi, tigas ako. Like, yung Chicken Joy, sobrang crispy. Kasi, may nagja-jacks. So, nilalaro niya yung Chicken Joy ko. So, yung partner ko, yung jowa ko, nakatabi ko. Akala ko, corny siya. 'Di ba? So, ang ginawa ko, ginanon ko yung isang kamay ko sa Chicken Joy niya. Itulog. Hindi siya crispy. So, tinignan ko yung muka. Though medyo madilim kasi. So, tinignan ko yung itulog. Kaso may naglalaro pa din sa Chicken Joy ko. Ito ginanon ko sa comforter, no? Tinignan ko yung kamay, hinawakan ko yung kamay, tapos ginanon ko yung arm, ginanon ko. Tangina sa kapatid niya. Yung sa kapatid ng jowa ko. Meron akong jowa nun, taga Sindalan, San Fernando, Pampanga. Yun. That was way back. 3 years ata, 4 years I believe. Ngayon, na-meet ko yun siya sa Grindr kasi may inatinan akong event dun sa Pampanga. And then, nagka-match kami. Ganun. Nakita kami sa first meet namin sa Jollibee sa crossing yun, ng Sindalan. Ngayon, nung nagkita kami, nung pumasok siya, putang ilang pogi. Naka-black shirt, tapos naka-black na shorts, tapos naka-shoes lang. Alam mo yun, like, napakalinis niya tignan, ang puti niya, tapos ang pogi, like pogi talaga. Like for me para sa akin, like pogi talaga, like nahiya pa nga ako nun, parang putang ina, pogi naman na ito, gago. Tapos, nagustuhan ko siya kasi nga, may sense nga siya kausap talaga, like masaya siya kausap, pero in a very formal way, parang napaka prim and proper niya, parang ganun, like yung tawa niya, just yung tawa ko, kung maririnig niyo yung tawa ko, putay lang, anyway. Ngayon, nagkwentuhan kami. Nagtagal kami noon ng mga few months, 7 months actually. Dinala niya ako sa bahay nila. So, kasi birthday ng tatay niya. Pero normally, nag-check-in lang kami sa, nagbubuk kami dito sa Azure, sa, doon kami nagbubuk ng B&B. Tapos, doon kami nagkakada, ganun, or gaganon. So, salitan pala kami. Okay, salitan kami. Minsan, pinapasok niya yung Chicken Joy niya sa akin. Minsan, pinapasok ko din yung Chicken Joy ko sa kanya. So, ganun. So, minsan, pag naggaganon, magbibembang, ganun. Dapat kaming dalawa. Papasok talaga. Ganun. So, pero ang sarap niya, putang. Like, that was before, pero kayo friends na kami. So, okay lang. Ako na lang pala gusto makipag-friends sa kanya. Anyway. So, ngayon, birthday ng tatay niya. So, dinala niya ako sa bahay nila. So, yung bahay nila, nagre-rent lang daw sila doon. So, 3 bedrooms yun. Ang first bedroom sa mami at daddy niya. Ang gitna, ginawa nilang parang bodega. Kasi hindi naman ganun kalakihan din yung apartment. Ginawa nilang bodega. Yung pangatlong kwarto, doon sa pinaka-side, room niya at saka ng kuya niya. So, sharing lang sila. Ganun. Kasi yung mga lalaki naman eh. So, yung bed nila, naglagay sila ng parang foam sa floor. Ganun. Kasi nga siguro, para in case lilipat, madali lang siya bitbitin instead ng may frame. Anyway. So, bumili kami mga pagkain. Ganun. Tapos, mga alak. Yung pinakilala niya ako sa kuya niya. Which is, nakita ko na naman yung kuya niya sa mga pictures na pinakita niya sa akin. Ganun. So, kami nun, 5th month ata nun, nung pinakilala niya ako na sa parents niya talaga. Ganun. Like, physically, ganun. So, dun ko lang din nakita yung kuya niya. Tsaka, putang ina, mas pogi. Kung pogi niya sa, mas pogi yung kuya niya sa kanya. Gagi, ang daming tattoo. Alam mo yun, parang bad boy. Parang ganun, parang bawal mo siyang hawakan kasi sasapakin ka. Ganung level, ganun siya. Tapos ngayon, di ba may mga tattoo din ako. So parang habang nagiinom kami, anuhan kami ng kuya niya na, ang ganda ng mga tattoo mo, ganun, sino artist mo, ganun. Sabi ko, sabi ko, kuya pa kasi nga, ahead siya sa akin, di ba? Kuya, sa'yo ngayon, mas maganda nga yung mga tattoo mo, sabi ko, ganun. Pero putang ina, napaka-pogi. Like,
okay, kung mamimili ako sa kanila, kapugian lang ha. Kaya na yung kuya niya talaga. Tapos ang ganda ng ngipin, ang ganda ng ilong, like, ang ganda ng katawan, like, tapos, ang suot pa niya, habang nag-iinom kami, kasi medyo mainit, boxers, naka-boxers na siya. E di, tatayo siya, tapos, Diyos ko, makasalanan, tumatawa talaga, makasalanan. So, parang, papyaw lang natingin nga ng puto, talagang may umbok talaga doon na gano'n, na parang putang lang gusto mong hawakan, gano'n. So, nagiinom kami, ako, tsaka yung jowa ko, tapos yung kapatid niya, sumama pa yung tatay niya. So, tawanan lang, gano'n. Pero, several times, like, hindi ako nag-aasa sa sarili kong bangko, pero, ilang beses ko nakikita yung kuya ngayon niya, na, nakatingin siya sa akin, ganun, na, I don't know, kasi siguro, ako lang yung dayo, ganun. So, nakikita ko siya dito, pero hindi ko siya tinitignan, kasi ba't ko naman siya titignan, kuya nga yun ng jowa ko, ganun. Pogi naman din yung jowa ko, parang ganun. Pero mas pogi nga lang yung kuya niya. Di, natapos na, so nagdigpit na kami. Nagdigpit kami ng mga, anong tawag yan? Mga pinag-inuman namin. Tapos nahiga na kami dun sa So, ang arrangement, ang setup ay, yung kuya niya sa pinakagilid, tapos andito yung cabinet niya. Andito sa, kung nakaganon, sa kabilang side naman, andito din yung bed ng, isang bed lang na malaki. Tapos andito din yung side ng, yung jowa ko, so andito yung cabinet niya. Tapos merong mga nakahangay na, yung mga polo, ganun, jacket, hoodies, ganun. Feel ko kakalipat lang din nila eh. Ngayon, ito na. So, wait lang. Before natin ituloy, plug ko lang yung bar ko dito sa Baguio, syempre. Syempre, di ba? Tama eh. It's the Hive Bar, Hive. So, the Hive Bar dito sa Baguio. We are located at Summer Pines Residences dito sa Marcos Highway ng Baguio. So, the Hive Bar is a drag bar. So, meron kaming drag shows. Pakagagaling ng mga drag queens. Like, hindi kayo magsisisi. Sulit na sulit yung entrance nyo. Promise. So, we open every Wednesdays to Sundays. Door opens around 9:30 p.m. So, agahan nyo kasi meron kasi city ordinance dito sa Baguio. Anyway, magkita-kita tayo doon. Inom tayo. Laklak tayo. If nandun ka, just nakita mo ako, say hi. Ha? Tas, inom tayo. Tas, punta tayo sa CR. Once again, the Hive Bar. Okay? The Hive Bar Baguio dito sa Baguio City. Kita-kits. Thank you. So, nung nakahiga na kami, so, ang positioning namin ay, doon nakahiga yung kuya niya, sa gitna yung jowa ko, tapos ako sa pinakagilid. Kasi ang sagwa naman kung nasa gitna ako, di ba? So, nauna kaming nahiga ng jowa ko. Nauna kaming pumasok kasi yung kuya niya nasa labas pa nagsiselfone. I don't know kung ano ginagawa, nag-ML siguro. So, nakahiga na kami. Tapos, syempre, nakainom ako. So, nakainom kaming dalawa ng jowa ko. So, gusto namin ng, ano na. So, nakatalokbo kami kasi syempre may aircon. Malamig. Hinawakan ko yung chicken joy ng jowa ko. Tapos, crispy, matigas. Ganun. So, hinawakan niya din yung sa akin. Tapos, ginaganon-ganon niya sa akin. Parang, gusto niyang ipasok sa bucket ko. Ganun. Pero syempre, meron namang shorts kasi. So, hindi. Pero, yung sa partner ko kasi, yung chicken joy niya, daw malaki yung katawan niya. Saks lang. Ganun na parang, hindi siya maliit eh, pero hindi din siya malaki. Like, below average, ganun. Ay, hindi, average siguro. Average lang siguro, mga 4 inches siguro, ganun. So, parang hindi siya balance sa katawan kasi nga matangkad. Tapos, anyway, okay lang yun. Wala namang problema. Kaya nga ginawa ko din kasi kung problema yun, diba, hindi ko na ginawa. So, ginaganon-ganon niya sa akin, no? Tapos, nung, ako, Elsa na ako po. So, habang ginaganon-ganon niya sa likod ko, hinahawakan ko yung chicken joy niya. So, parang, ginanon ko. Tapos, ganon-ganon siya. So, parang, nadjajaks na din yung, niya. Tapos siya, nilalaro niya din yung chicken joy ko. Natatakot ako kasi nga,
baka biglang bumukas yung pinto. Tapos